Magandang araw mga kaibigan. Ito, update sa ginagawang Senate Blue Ribbon Committee hearing. Pati taga-palasyo, nadawit na rin, idinamay na di umano tumatanggap ng 15% na kickback. So, sino ba ang taga-palasyo? Ito na, basahin natin. Post ni Attorney Raul Lambino, sabi niya, "The singing of my way is now ongoing. And now the end is near." Mamaya na tayo kakanta. Post ng Politico. Former Department of Public Works and Highways Undersecretary Roberto Bernardo has accused Department of Education official Tairgib Olaybar, once a staffer of Senators Bong Revilla Jr. and late Edgardo Angara and Sani Angara, demanding a 15% cut from 2.85 billion worth of infrastructure projects allegedly for, ito na, taga Malacanang, tan-tan-tarantan, Executive Secretary Lucas Bersamin. Grabe. Grabing mga pasabog ngayong araw. Ang unang pasabog ni Yusek Bernardo is dalawang senador. Senator Escudero and Senator Binay nakatanggap ng milyones. Ito ang next niyang pasabog. 15% cut. Allegedly, lahat naman ito, allegedly, wag mo na tayong manghusga, kailang nakaka-alarma. 15% for the Executive Secretary Lucas Bersamin. Gaano kaya ito totoo? So, it remains to be seen. Ipaimbestigahan ba nila? O cover up nila? Bahala kayo. Okay. In a sworn affidavit. Mabigat ito dahil sinumpang si Laysena. At saka nakikita ko, ito yung unang nasibak sa DPWH, itong si Yusek Bernardo. 2 months ago ito, bago ito nagsimula itong grabing investigasyon, sinibak dahil bilyonaryo na daw. O ngayon, dahil naiipit na siya, ay sabi niya siguro, bakit ako lang? Damay-damay na. Ito. In a sworn affidavit, Bernardo recounted that he first met Olaybar in 2010 at Revilla's office. 2010, panahon pa ng Pinoy administration. Revilla's office, later learning that he had moved to Sani Angara's office before rising to Undersecretary of DepEd. Bernardo claimed that in 2024, Marcos administration, Olaybar summoned him to discuss and program appropriations, supposedly for the office of the Executive Secretary. Olaybar allegedly asked for a list of projects, which Bernardo said he relayed to the Bulacan 1st District Engineering Office, the District Engineering, then DO Engineer Alcantara then prepared a 2.85 billion project list. When Bernardo handed it over, Olaybar supposedly made the demand crystal clear. Boss, 15 yan. 15 yan, allegedly na, para sa isang tao lang yan, 15. E di yung ibang tao, siyempre, meron din kami. Kaya nga, umaabot na ng 25 to 30%. Allegedly. Puros allegedly lang muna tayo ngayon. Kaya lang, kitang-kita naman natin yung mga nangyayari sa mga flood control projects. Guni-guni. Ang iba substandard. O bakit substandard? Dahil nabawasan na yung pundo. Napunta na kung kani-kanino sa mga allegedly. 15 yan. Bernardo said DPWH soon received special allotment release order covering the projects. He further alleged that Alcantara regularly collected and delivered the 15% commission
which Bernardo in turn passed it to Olaybar in Magallanes, Makati, and other locations. Ano pa? Grabe. So, boss, 15 yan. Para kay E.S. Bersamin. So, hintayin natin ang sagot ni E.S. Bersamin. Kaninang umaga, napanood ko sa Facebook Reel, si Ivan Mayrena, tinatanong niya sa Auntie Claire, na record show that the President received millions of pesos campaign contributions from contractors who are actively getting government contracts at na doble, na triple, dumami ang projects nila ngayong administration, campaign donors nila noon, 2022 election. Anong masasabi nyo? Ay, imbestigahan yan ang Comelec. Let them do their job. Ganon lang si Auntie Claire. Ay, grabe. Ngilhig, nakakatindig balahibo. Bakit tayo nagkaganito? Oh, yan ang tanong. Anong sagot? Ang Pangulo lang makakasagot niya. Command responsibility. Sa military, sabi, the commander is responsible for all the things the unit does and fails to do. Tapos sabi, if I were not a president, I will also join the rallies. Sige, mag-rally kayo. Sumigaw kayo. Galit nyo sa korupsyon. Isigaw ninyo. Huwag nyo lang akong isama. Dahil, I don't know. Sige. Bakit tayo nagkaganito? So, saan pa papunta ito? I don't know. But, very encouraging ang mga revelation ngayon. Masagasaan ng masagasaan. Sana, wala nang pipiringan ang ito, Blue Ribbon Committee. Ang kanila lang is for in aid of legislation. Ang kaso, depende na sa ICI. So, according to Senator Lacson, lahat ng mga evidences nila, mag-gather, ipapasa nila sa ICI at bahala na ang ICI. At habang nandyan si Mayor Magalong sa ICI, although special advisor lang siya, sana may mangyari. Kasi kung minsan may agam-agam, itong members ng ICI appointed by the President. Baka naman cover-upan nila itong E.S. Bersamin ng nasasangkot. Baka naman. Agam-agam lang yun. Sana nga hindi mangyari. Parusahan, ikulong ang dapat makulong. Tama na, sobra na ang paghihirap ng mamamayang Pilipino. Kaya salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon. Sa ngayon, namimigay tayo ng livelihood assistance sa kanila. Nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. Anak ko sa area sa kapihan ni Manoy Boy. So magabono siya. So muna ni ang itsura sa kapi ni Manoy nga tulo na kabulan. So dagan gyud og tubo. Maayo gyud og tubo. So kining tanom ni Manoy nga kape, so kuan ni siya 600 ni siya ka punuan. Pag-spray doon. Mga nindot kayo og forma ang kapi ni Manoy. So naa nay mga sanga nga tulo pa siya kabulan. So tulo na siya ka bangag. Kay tulo naman sad kabulan. Karon human sa pag-abono naga-spray na sad. So gitabangan si Manoy Boy sa iyang anak. Upat na gid ang iyang sanga oh.
kini among tanom nga kape 14,550 na ni. So 29 mi ka pamilya ang nananom og kape. Mas good kayo sa Ginoo nga nang nagsuporta sa ang anong among kape. Na maayo na og tubo. Na nangana. Og salamat gyud sa nagsuporta po sa among kape nga makauas gyud mig kalisod ani og mamungana. Salamat kay Mano.